Okay. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Why is baptism important to Jesus? Bakit mahalaga kay Jesus ang bautismo? Tandaan natin, si Jesus bago pumasok sa ministry, nagpabautismo. Tama? Bago siya pumasok sa ministry, nagpabautismo siya. Nung siya'y namatay at muling nabuhay, bago siya umakyat sa langit, isa yung mahalagang binili niya. Bautismuhan ang mga alagad. So, umpisa, hanggang sa uli ng kanyang ministeryo, isa na sa isip ni Jesus. Magbautismo ng mga alagad. So, basahin natin. Matthew chapter 3, 13 to 17, and Matthew 28, 19 to 20. Yan ang ating mga talata sa umaga na ito. Let's read together. Ang gawin natin, mga adult muna, tapos mga kabataan, adult, kabataan. Tapos sa huli, Matthew 28, 20, sabay-sabay tayo. Sige, sabay-sabay, mga adult muna. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan, mga kabataan. Ngunit pinakain ni Juan, singilan siya at sinabi, "Ako po ang sabat ng pagpabautismo sa inyo. Bakit kayo ng pagpabautismo sa akin?" Mga adult. Sabi sumagot si Jesus, hayaan kung ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang narapat natin gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag din si Juan. 16. Nang mapabautismohan si Jesus, kaagad siya umabot sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa parang isang kalapati at umabot sa kanya. 17. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos ko, kinalulugdan. Matthew 28:19, mga kabataan. Kaya kumain ko kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabay-sabay po tayo. Turuan niyo sila sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa lahat ng Great Commission's commandment ng Lord, Matthew, Mark, Luke, John, and even in Acts, only in the book of Matthew, Gospel of Matthew, binanggit ni Jesus na magbautismo. Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Ano ang kahulugan ng bautismo sa tubig? Ito yun, no? Sabay-sabay natin. Panlabas na, kapahayagan na, panloob na, karanasan. Sige, sabay-sabay. Panlabas na, kapahayagan na, panloob na, karanasan. Yung bautismo sa tubig, katibayan na ikaw ay sumampalataya na kay Jesus. Amen po ba? Amen. Kapag nagpabautismo ka pero hindi ka pa sumasampalataya sa Panginoon, walang kasaysayan. Paano magkakaroon ng essence, ng meaning, yung iyong bautismo? Kapag una sa lahat, sumampalataya ka kay Jesus. No? Sabi ka dun sa si Juan mismo, ay ito rin yung turo niya na bautismo is all about repentance. And repentance is returning to the right relationship with God. Ang ibig sabihin ng repentance, pagbabalik loob sa Diyos. Sabihin natin, pagbabalik loob sa Diyos. Pagbabalik loob sa Diyos. Yun ang repentance. No? Ang pagtanggap kay Jesus ay pagbabalik loob sa Diyos. The same thing. No? Pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Kaya nga po hindi religion ang pinipreach. Not the church. Not religion. But the right relationship with God. Amen?
Ba't ka nagpapabautismo? Dahil meron ka ng tamang relasyon sa Diyos. Okay? Yun kaya ka nagpapabautismo. Dahil meron ka ng tamang relasyon sa Diyos. Verse 1, tingnan natin. Sabay-sabay. Na mga panahon iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimula mangaral. Verse 2, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Tingnan ninyo. In-underline to yung salita, malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang nagsasalita dito, si Juan, John the Baptist. Kaya, magsisi na kayo at magpabautismo. Dahil, malapit na, ang reason niya, this is the reason, malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Bigyan natin ng diin ito. Malapit na dumating ang kaharian ng langit. Anong ibig sabihin ni Juan? Ano kayang ibig sabihin niya na magpabautismo kayo, magsisi, talikuran yung kasalanan, dahil malapit na dumating ang kaharian ng langit. Alam niyo, pag sinasabi yun ni Juan, ang ibig niya sabihin, nandiyan na yung hari. Nasa kaligitnaan niyo na yung hari. Narito na ang hari. Bumalik na kayo sa Diyos. Kasama na natin ang hari. Nandun si Jesus. At lahat ng tatanggap kay Jesus ay paghaharian ng Diyos. Isang palakas na palakpak ko. Kaya yung mga binautismohan kahapon, isa lang ang katotohanan. Sila ay pinagharian ng Diyos. Amen? Sila ay pinagharian ng Diyos. Kaya, nung nagpabautismo sila, nagliriwang na yung bautismo celebration ng paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya tama lang yun, Sister Leia, nagparang kapatayos. Kasi naintindihan niya na anong ibig sabihin ng paghahari ng Diyos sa buhay. At kailangan pagdiwang through baptism. Now, verse 6, sabi gano'n, samahan niyo ako, sabay-sabay, ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ay binautismohan niya sa ilog Jordan. Verse 11, yung kulay dilaw lang, sabay-sabay, binabautismohan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Yung bautismo ay patunay. Sabihin natin, patunay. Di po ba? Ay mag-graduate dito at mag-moving up sa kamay. Gag-graduate ka, huwag mahiya. Kasi magkakaroon tayo ng celebration dito. Sa kamay. Ayan. Ngayon, habang ngayon, sabi ni Leonard, gag-graduate ako. Sabi ng papa niya, wait. Pero pagdala na ni Leonard yung certificate, totoo nga. Graduate niya. Parang gano'n. Sumampalataya ka ba kay Jesus? Si Jesus ba'y naghahari sa buhay mo? Magpabautismo ka. Patunay na ikaw na ay pinagaharian ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So yun ang patunay. Any other reasons to be baptized is not acceptable to God. At may ibang dahilan, bakit ka nagpapabautismo, hindi ka tanggap-tanggap yun. Kaya hindi niya binautisman yung mga Pariseyo at Saduseyo dahil hindi sila totoong nagsisi. Hindi sila totoong nagsisi. Tingnan niyo. Verse 7. Samahan niyo ako sa pagbasa. Sabay-sabay. Nang makita niya, lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseyo at mga Saduseyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga upo, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo talaga nagsisisi. Verse 9, at huwag nyo akalain na makaiwas kayo sa parusa ng Diyos
Dahil sinasabi niyo, ama niyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga bato ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni... Sabi ng mga Pariseo at Saduceo, bautismohan niyo kami kasi kami ay mga Israelita. Ang lahi namin ay Israel. Ano sabi ni Juan? Hindi yan ang patayan. Ang pagbabautismo ko hindi dahil sa inyong lahi. Ang pagbabautismo ko ay dahil sa kayo ay nagsisi sa kasalanan. Tama ba? Bakit nagpabautismo? Dahil may nagsisi sa kasalanan. No, ako'y nabautismuhan ay ang edad ko ay edad ko ba? 15. Edad ko 15. Tama ba? Mahal na siguro, 15. Si Oyen ay elementary pa eh. Nakunod to sa akin eh. Ibang church pa siya binautismo. Ako din sa kabilang church na. Para mga gano'n. So, hindi dahil sa ipinanganak ka sa church, kaya ka mabautismohan. May kausap ko ni isang araw, kailan ka pa nakilala sa Lord? Sabi niya sa akin, since birth. Yung mga magulang ko, nagsisimpon na. Since birth. Dapat hindi dahil sa lahi, dahil sa pamilya, kundi dahil sa totoo kang sumampalataya kay Jesus. Amen ba? John clarified that righteousness through genuine repentance is a personal decision to be baptized. Sa verse 2, ito yung sinabi niya, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo at tagpuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. That's why, in these two stories, the beginning of His ministry and after the resurrection, Jesus did, siya mismo nagpabautismo, and Jesus commanded baptism. Nakita niyo? Kasi tanda kasi yung patunay, ng sino ang kasama sa kanyang kaharian. Kung sino ang kanyang mga pinag-aharian. It's like, pakikinggan niyo ako. It's like a ship of allegiance. Dati, ang sinusunod mo ang kaaway. Dati na sa kaharian ka ng kaaway. Sa kaharian ng kaaway ay puro kasalanan. Puro pagsuway. Pero dahil nagsisi ka na at nanumbalik sa Diyos, hindi ka na sa kaharian ng kaaway. Tama po ba? Sa kaharian ka na ng Diyos. Amen ba? At ang patunay na ikay doon, sabi niya, magpabautismo. Okay? And number 1, Jesus' baptism is to identify with the sinners. Gusto ni Jesus sakupin ang mga makasalanan, kailangan niya munang makiuri sa kanila. Makitulad sa kanila. Okay? Jesus is sinless. Siya'y walang kasalanan. At hindi niya kailangan magsisi. At hindi niya kailangan dapat bautismohan. Kaya nga si Juan sabi niya, bakit kita babautismohan? Doon sa verse 13. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Verse 14. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya. At sinabi, ako po dapat ang magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Ayaw ni Juan, Kasi, alam niya, ito yung hari walang kasalanan, hindi kailangan magsisi, bakit siya magpapabautismo? Napapakulot ang ulo niya. Now, why did Jesus still want to be baptized? And you know what? He did it to express His willingness to embrace the sinful identity of human. Ginawa niya yun para yakapin niya tayo sa ating kalagayan. Para yakapin niya tayo, sabi niya, hindi ako iba sa inyo. Yan ang sabi ng Panginoon. No? Ito yung sinasabi sa John chapter 1 verse 1 and John chapter 1 verse 14. In the beginning was the Word,
The Word was with God. The Word was God. Amen po ba? Word was God. Amen? At ang sabi ko sa verse 14, the Word became flesh and He made His dwelling among us. No? He made His dwelling among us. Pakinggan niyo ako. Sa Israel, alam niyo kung saan ang bahay ng hari? Alam niyo ang bahay ng hari sa Israel? Kung saan yung pinakamataas. Kung saan ba? Huron. Nandun yung bahay ng hari sa taas. Yan, Mr. Kaya nga si David, nung nagkasala, nandun siya sa pinakataas, nakita niya si Bathsheba. Nandun siya sa taas. Kita niya lahat But you know what? The good news is this. Pakinggan niyo ako. Yung ating hari, hindi nakahiwalay. Yung ating hari, ang pangalan ni Jesus, nanirahan kasama natin. Palapakan natin ang Panginoon. Nakiuri sa atin. Matthew chapter 9 verse 10 said, let's read together, sabay-sabay, na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan, sila ay magkakasalong kumain. Verse 11, sabay-sabay, nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Kahit yung mga Pariseo sa Saduseo nagtatanong, bakit nakikiuri si Jesus? Pero yun ang ibig sabihin na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa malakas ng inyo. Isip mo, makasalanan ka, yayakapin ka pa rin ng Panginoon. Isip mo, malaki nagawa mong kasalanan, makikimerienda, makikikain pa rin si Jesus, makikituloy pa rin si Jesus sa bahay mo. Amen? Amen? Amen! Hindi niya kailangan pabautismo. Pero pinili niya. Bakit? Gusto niya makikiuri sa atin. Siya ang tagapagligtas na totoong nagmahal. Verse 13, sabay-sabay, yung kulay dilaw lang. Sapagkat nakalito ako upang tawagin ang mga kasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen po ba? Ay nahanap niya tayo. Ay nahanap niya mga makasalanan at minamahal niya. Now in His baptism, Jesus announces His main purpose of coming here on earth. And what is that? Anong purpose niya? Luke 19:10, sapagkat naparito ang anak ng tao, o Panginoon sa Kristo, upang hanapin at iligtas ang naligaw. Number 2, Jesus' baptism is to announce His mission. Una, announce to identify with us. The second thing is to announce His mission. Ipamalita anong mission niya. Ba't siya nagpabautismo? Dahil gusto niyang sabihin ano ang kanyang mission. Now, His baptism is Jesus' announcement of His commitment for mission. Now, in 30 years, hindi siya full-time. Hindi siya full-time. No? In 30 years, iba ginagawa ni Jesus. Di ba? Pero when He decided, 30 years old na siya, He decided to give all of His life for Father's mission. Ito na nangyari. Basahin natin. Ano ba ang unang trabaho ni Jesus? Mark chapter 6, verse 2 and verse 3. Sabay-sabay natin basahin. Nang sumapit ang Sabat, nagsimula siya magturo sa sinagoga ng mga marami sa mga nakinig sa Kanya. Saan niya nagutuhan ang lahat ng ito? Tanong nila. Anong karunungan ito na binigay sa Kanya? Paano niya nagagawa ang mga kababalaghang ito? Verse 3, sabay-sabay. Hindi ba ito ang karpintero anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas, Simon?
Hindi ba nalilito ng kanyang mga kapatid na babae? At ayaw nila maniwala dahil sa kanya. Anong trabaho dati ni Jesus? Karpintero. Sana may buhay noon at siya gumawa ng bahay. Wow. Diba? Si Jesus, kung naging tao 100%. Nung siya maging tao, 100% tao siya. Hindi siya nagkunwari. At ang trabaho niya, karpintero. Ngayon, sabi ko, pwede ba akong gamitin ng Lord? Pwede. Jesus is an ordinary person during that time. Pero kung siya ay doktor, meron tayong katwiran. Kasabihin natin, hindi kami katulad ni Jesus eh. Doktor yun, kaya pwedeng pangasan. Pero ano pa ikakatwiran natin? Dati sabi ni Brother Lords, ingrisan ba yan, Pastor? Hindi ingrisan. No problem. Don't you worry. Pero natutunan niya magbabahagi. Madali lang pala magbahagi sa Grand Diyos. Amen po ba? Amen. May reason pa ba tayo para hindi mag-share ng gospel? Wala na. Di po ba? Jesus is an ordinary person. After the baptism, Jesus was empowered by the Holy Spirit for the ministry. Nung siya inilubog, pag-ahon niya, nilububan siya ng banal na Espiritu. At ito yung prayer ko kapag ako nagbabautismo. One of my prayers is the person be filled by the Holy Spirit. Bakit? Kasi kapag nabautismo ka, isa lang ang dapat mong gawin. Maglingkod sa Diyos. Amen po ba? Sige, patayin natin kayo yung mga nabautismo kahapon. Sila binautismo kahapon. And this is my prayer. No, for your life to be filled by the Holy Spirit. Amen? For what purpose? The same thing with the Lord Jesus Christ. Bakit ka pupuspusin ng kapangyarihan? Gagamitin ka ng Panginoon sa kanyang misyon. Amen? Bansang amen? Amen. Paula? Amen. Cyril? Amen. Tama. Si Salea? Tama. Palapakan natin ng Jesus ka. Dinotis mo na nilukuban ng kapangyarihan at pagkatapos nun, itinalaga niya na ang kanyang buhay sa paglilingkod. Kaya ang ating pagpapabautismo, hindi lang tanda ng pagsunod, hindi lang pagtulad sa halimbawa ni Jesus, hindi lang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ito rin ay pagtatalaga ng ating buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kaya pag nagpapabautismo ka, sinasabi mo, Lord, here am I, send me. Amen? Amen. Okay, talo na tayo sa third point. At basahin natin. Okay. Sabay-sabay. Jesus commanded baptism is to continue His mission. No? Pagkatapos mabuhay na muli, ang Panginoon Jesus at bago siya umakyat sa langit, isa sa malagang bilin niya sa disciple making ay magpabautismo. Kasi sa disciple making, tatlo yung utos niya. Ano yung unang utos niya? Go! Ibig sabihin, share the gospel. Pag sinabing go, you witness for the Lord. Share the gospel. Tapos pangalawa, baptize. Pangatlo, teach. Kaya yung isa doon, sa disciple making, mahalaga, magpabautismo. At ang mga dahilan kung bakit kailangan magpabautismo, dahil kailangan i-incorporate sa church ang mananampalataya. Dahil mahirap lumago sa pananampalataya ng hiwalay sa church. Hello?
Tama po ba? O sige, umamin kayo sa akin. Di ba nangihina kayo kapag matagal kayo wala sa church? Aminado kayo. Hindi mo ginagabi. Tama po ba? Okay, na si Pastor. Subukan kong hindi nyo malon isang beses. Ang laki ng kulang. Wala akong nakakilala sa Panginoon na yan. Bilang na bilang sa daliri ng aking kamay at paa. Yung hindi ako tumalo. Hindi ako kasama ng mga mananampalataya tuwing pagsamba. Di po ba? May kalakasan kapag nasa loob tayo ng katawan ng Panginoon. At yun ang ibig sabihin ng bautismo. Pag nagbabautismo ka, itinatalaga mo rin yung sarili mo sa church. Amen? Itinatalaga mo yung sarili mo sa church. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi yung mga una pang binautismo na, nakikita ko pa rin mga mukha nila ngayon. Diba? Kasi bahagi sila ng iglesia. Amen po ba? Yung mga binautismo kahapon, bahagi na kayo ng City of Hope Urban Mission. Yung mga hindi binautismo dito, bahagi din kayo. Bahagi din kayo. Pero kung gusto nyo magpa-rebaptize, rebaptize ko kayo. Pwede nyo naintindihan mo na yung bautismo. Pero kung naintindihan nyo, bahagi na kayo ng church. Amen po ba? Okay, Mateo 28, talatang 19, at ito yung bilin ng Panginoon, no? Yung kulay dilaw lang, sabay-sabay. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Listen, kasama yung baptism dun sa promise ng Lord ng kanyang presence. Amen? Anong promise niya? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yung kalapitan ng Panginoon, the nearness of God, the presence of God, ay pinapangako niya sa mga una, sumunod sa tubig ng bautismo. Pangalawa, doon sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng bautismo. Sabi, nag-aakay ka ng kaluluwa sa Panginoon. It is because baptism is a complete picture of the gospel. What is the picture of the gospel? Jesus' death and resurrection. Diba? Mukhang ako ng artista ngayon. Ang layo ng tingin ng iba. Pastor JP, artistahin ko. Doon sa General Trias, saka dito sa Canduba, pinaluluhod ko nung tinawag ko sila, luhod ka. Nakaluhod sila. Magandang gesture, di ba? Makumpis yung panghalod ka. Sign of humility. Tatlong puntos pa to-explain ko eh. Then, pag bautismo, ayan, parang nag-pray, matapay mo yung love. Yan, ganyan. Tapos, kaya pa, pas, kaya pa. Hindi ko lubo. 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 Ibig sabihin, namatay. Okay? Pero, hindi na natiling namatay. Nabuhay. Nakita nyo ba? Isa pa. Thank you, Pastor. Naiintindihan natin. That's the picture of the gospel. That's the gospel. Yan ang good news. Amen? Pag binautismo ka, ipinamamalita mo rin ang Ebanghelyo. Pagkamatay ng Panginoon at muling pagkabuhay. Amen po ba? So mga binautismo kahapon, nag-share sila ng gospel.
through action. Namatay, muling nabuhay. Namatay sa kasalanan, pag-ahon, nagkaroon ng bagong buhay ni Kristo. Palapakan natin ang Panginoon. While the church is continuously performing water baptism, she is also continuously proclaiming the good news. And what is that? Jesus' death and resurrection. We can fully celebrate the essence of Jesus' resurrection by following His example and obeying His command on baptism. Basahin natin sabay-sabay. We can fully celebrate the essence of Jesus' resurrection by following His example and obeying His command on baptism. Nung si Jesus nagpabautismo, in-explain niya na ano ang mabuting balita. Nilubog, namatay para sa ating kasalanan. Muling nabuhay para bigyan tayo ng pag-asa. Amen? Tayo naman, nilubog, mamatay sa ating mga pagkakasala. Linisin sa lahat ng ating kasalanan. Ibinaman dahil meron ng buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang pinaunawa mo sa amin kung bakit mahalaga ang bautismo sa tubig. Ito ay larawan ng mabuting balita
na ika'y namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay para patunayan na nagtagumpay ka laban sa kamatayan. Panginoon, salamat po. Dahil kasama mo kami, Panginoon. Ang bautismo sa tubig ay pagpapakita ng aming pakikiisa sa inyo, ng aming pananampalataya, na kami kasama mong namatay sa krus sa Kalbaryo. Kami ay kasama mong inilibing, Panginoon. At kasama mo rin kami muling nabuhay para magkaroon ng bagong buhay at ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Pinagpala mo na, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid namin na nagtalaga ng kanilang buhay sa iyo sa pamagitan ng pagsunod sa tubig ng bautismo. Pagpalain mo sila. Palaguin mo ang kanilang buhay, pananampalataya, kanilang paglilingkod at kanilang spiritual journey. Iingatan mo, babantayan mo, isusustain mo, Lord. At hindi mo sila hayaan mawalay sa iyo. Panginoon, sa oras ito, dalangin na bawat sa naririto na nagpagdiwang ng iyong at pag-aalala ng iyong muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay mo ay para sa amin. Nagdaragdag ng kagalakan, ng pag-asa sa amin na kayong Diyos na namatay, ikaw Jesus na namatay at hindi na natiling patay. Bagkus, muling na buhay at buhay magpakailanman. Salamat po, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Diyos, hayaan ang iyong mga anak ipagdiwang ang Resurrection Day, not only today, but every day. Ang buhay namin makitaan. Ang buhay namin mamalas. Maging witness na ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay Diyos na buhay noon, ngayon, at pakailanman. Ikaw po mayamang masbas, bendisyon sa bansa sa amin. Nanawa, kapangyarihan ng Banal na Espiritu maranasan namin dahil sa kanyang pananahan sa aming buhay. Pagkalog lahat ng mabuting bagay na kailangan namin, huwag kami pagkulangin. Ingatan kami, samahan kami, pagkatumpayin kami sa lahat ng hinaharap sa buhay. Ibalik lang lahat ng pamuni, pagkakila, pagkawalhati sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.